Ngayon po, ang gusto kong pag-usapan ay yung lumabas na diffusion. Ano ba yung diffusion na lumabas dun sa investigasyon ng Senado ni Senator Amy Marcos? Ang lumalabas, ang meron lang palang na-issue para arestuhin ang ating dating Presidente Rodrigo Duterte ay isang diffusion order. At bagamat sinasabi palagi ng ating mga opisyales na sila ay makikipagtulungan sa Interpol pag nagkaroon ng red alert notice, wala pong red alert notice. So ano yung diffusion order at bakit ito ay sablay bilang legal na basihan sa pag-aresto kay Presidente Duterte? Well, unang-una po nasabi na natin na ayon sa Article 59 ng Rome Statute of the ICC, bago maaresto ang tao para padala sa ICC, dapat iharap muna sa lokal na hukuman. At ang mangyayari doon sa lokal na hukuman, para siyang extradition. A-ascertain yung identity ng tao, sisiguraduhin na yung kanyang mga karapatan ay narespeto, at saka siyempre issue na kung meron bang jurisdiction yung hukuman na nagre-request ng extradition ng isang Pilipino. So anyway, ang sinasabi nila, Secretary Remulla, palagi nilang sinasabi, kinakailangan makipagtulungan pag merong red notice alert. Kalokohan po yun. Kasi malinaw naman po na ang red notice alert ay hindi siya international warrant of arrest. Yung pagpapatupad po ng red notice alert ay sang-ayon pa rin sa lokal na batas. At dahil sang-ayon nga sa Rome Statute na sang-ayon sa ating saligang batas na no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, na maririnig muna yung tao na arestuhin. Lalong-lalo na kung siya ay merong pagtutol doon sa jurisdiksyon ng hukuman na magliliti sa kanya o humihingi ng kanyang pagkatao. At alam naman natin sa mulat-mula, sinasabi natin na wala ng jurisdiction ICC dahil tayo po ay bumitiw na at nagsimula yung preliminary investigation matapos or lampas na doon sa 1 taon matapos tayo nag-deposit ng instrument of withdrawal. Ang nakapagtataka, bagamat paulit-ulit nilang sinasabi na tayo ay susunod at makikipag-cooperate para ipatupad ang red notice alert, wala palang red alert notice. Wala palang red alert notice. Now, ano ba pagkakaiba itong sinasabi na red alert notice, no? At saka yung Interpol diffusion? Well, unang-una po, ang diffusion, bansa lang ang nagpapakalat niyan sa iba't ibang bansa. Ibig sabihin, nanggaling sa Pilipinas yung diffusion order. At yung diffusion order ay nakikiusap ang Pilipinas na arestuhin or at least i-facilitate yung pag-aresto para ma-extradite ang isang tao. Pero kung ikaw ay merong diffusion notice, bakit mo na mapadadala sa sarili mo yan? Hanap nyo itong taong ito sa jurisdiction ninyo, pakihuli lang at pakidala sa amin para siya ay ma-extradite. So malinaw po, hindi nanggaling mismo sa Interpol ang diffusion notice. Pero si Presidente Duterte, hindi siya nag-voluntary surrender. Labag sa kanyang kalooban at kagustuhan ang pagpapadala sa kanya sa dahig. Walang voluntary surrender. Kaya nga tinatawag natin, kidnapping ang nangyari. Diba? Dahil kung yan ay dinaan sa tamang proseso, binigyan sana siya ng kanyang karapatan ng due process at yan nga ay sa harapan ng hukuman. Kaya lang, kung todo bola sila, di umano, sumusunod lang kami sa ating obligasyon sa tratado. Hello! Miski sa Interpol po, walang obligasyon na sumunod sa Interpol. Miski meron ng red notice alert. Bakit? Depende pa rin po yan sa lokal na batas. At ang ating lokal na batas, unang-una, ang saligang batas, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. At yung proseso na susundin, ay yung proseso ng deportation. Malinaw po yan. So ngayon, dahil hindi naman pala humingi ng tulong ang ICC, pinolunteer ng Pilipinas ang pagkatao ni Presidente Duterte na malinaw naman sa mga video na bakit, ano kasalanan ko, bakit niyo ako inuhuli, talagang malinaw po, kidnapping. Malinaw na malinaw pa sa sikat ng araw ang nangyari. Kaya nga po, umaasa ako
na dahil sibilisado naman ang mga huwes sa ICC at sibilisado naman yung hukuman na yan, na hindi sila papayag na magpatuloy ang kanilang jurisdiction gayong ang pagkatao ni Presidente Duterte ay nakuha sa pamamagitan ng kidnapping. Malinaw po yan. Maraming salamat nga pala dun sa nagpadala sa akin ng yung diffusion notice. Parang telegram po yan. Pero nakakatawa nga, yung diffusion notice dapat pinapadala sa iba't ibang bansa. Hindi mo dapat padala sa sarili mo. Dahil ang requesting party, Pilipinas, ang ginawa niya, pinadala niya sa sarili niya, pinatupad niya yung sarili niyang request sa kanyang sarili. Di ba nakakabuang yun? Hello talaga. But anyway, nadarating na ang kontak ng panahon at yan naman po ay mailalabas sa hukuman. O nga pala po, no, kami po ay in the process of filing a reply doon sa sagot ng OSG, hindi pala OSG, ng DOJ doon sa hinain naming habeas corpus with certiorari and TRO na ang aming naging kliyente ay si Congressman Pulong. In any case, bawal naman ako magkomento sa merito dyan. Sinasabi lang namin na mali yung pagkakahuli dahil nga po walang legal na visa ang warrant of arrest na in-issue ng ICC. Pero hindi pa namin alam ng mga panahon na yon na niwala palang request sa ICC na isurrender ang pagkatao ni Presidente Duterte. Kaya naman nagkaroon ng certiorari kasi nga kung sila ay makipagtulungan, yan ay magiging grave abuse of discretion dahil walang basihan talaga para tayo makipagtulungan dahil tayo po nga ay nagbitiw na sa pagiging miyembro ng ICC. Pero yan naman po ay statement of fact lang. Hindi na po ako magsasabi kung tama ako may mali dahil yan naman po ay nakabindi na sa hukuman. So, hihimay-himayin po natin yung mga nakuhang mga katotohanan ng committee ni Senator Amy Marcos dahil marami pa po dyan na dapat nating pag-usapan. No? Pero lahat po yung pinag-uusapan natin, kung tama nga ba yung proseso na paghuli at pagpadala kay dating Presidente Rodrigo Roa Duterte sa Hague. At ang pinag-usapan natin ngayon, dahil wala pang request na mag-cooperate ang ICC sa Pilipinas, voluntaryong sinurrender ng gobyerno ng Pilipinas si Tatay Digong, maski ito pa ay labag sa kagustuhan ni Tatay Digong, kaya nga po naging kidnapping. Okay? Well, anyway, siguro naman alam niyo ng elemento ng kidnapping, no? Pero para malinaw, sasabihin ko na rin po sa inyo kung anong elemento ng kidnapping. Memoryado ko naman po yan dahil ngayon meron akong 2 linilitis na kidnapping, no? Siyempre, ang kidnapping ay defined as, unang-una, yung deprivation of liberty ng isang tao. Nakita naman po natin